Okay, for today's video is lalakad tayo. Lalakarin natin tong hindi man buo, hindi man lahat ng area ng Puerto Galera, pero at least yung pinaka madaanan natin, no, town proper. So nagmula tayo dito sa Jollibee, Puerto Galera branch, Puerto Galera Institutional Center, and Jeep Terminal. Tapos lakad tayo dito. Yan. Lakad lang kasi syempre hindi tayo taga rito. So i-document natin to. Kuhanan natin ang remembrance. Mali natin next time balik natin dito, bago na ang lugar, di ba? May mga naipatayo ng mga bagong gusali. May mga latest development sila the moment na makabalik tayo dito. So at least naispatan natin yung old view. So, ubos agad yung ano nila, isda. Galing. Walking tour tayo dito. Walking vlog. Puerto Galera. So, hindi na ako magsasalita. Hayaan ko na lang kayong manood, mag-enjoy. Mga taga Puerto Galera, ito ho yung inyong lugar. January 2026. Maganda. Peaceful, kalmado. Probinsya. Pero may Jollibee, gusto ko to kasi may Jollibee. Kahit paano, wala mamang inasal, my all time favorite, at least meron Jollibee. Sold na. Sige, ako na lang magdadaldal lang, magsasalita pa rin, no, base sa ating makikita rito. Yan, poblasyon, barangay, pamahalaang barangay ng poblasyon, multi-purpose building, Puerto Galera. Diyan tayo galing kanina. So, pero gusto ko maglakad sa kalsada. Highway, main road rather. Mr. DIY, Centro Mall. Maiintindihan na natin to. Ay kumbaga, let's consider na lang, no, na kaya may mga nakaharang sa pedestrian or tawag dito sa sidewalk, di ba? Dapat from the word sidewalk. So hindi pwedeng maglakad ang tao sa gitna. So dapat sa sidewalk. Pero walang sidewalk na malalakaran kasi may mga nakaharang na mga motor. Pero syempre, naiintindihan ko, gawa nung wala siguro silang ma-parking na iba. Tsaka inisip nila parang small community. Hindi siya ganun kamahalaga siguro sa kanilang lugar. Kasi kung mahalaga ang sidewalk, bigyan natin ng ano. Okay, tinan mo sila, di ba? Naglalakad sila sa kalsada, tapos binusinahan. Isan ba sila dadaan? Wala nga madadaanan dito. Anyway. Yan. Yung mga driver, hindi sila nakakaintindi. Bakit may mga naglalakad kaya ako, di ba? Ba't ako naglalakad dito sa highway? O yan, si ma'am. Nasa highway talaga sila kasi dapat ang serbatuhan ninyo itong mga ganito na nakaharang. Yan, mga kotse na nakaharang. Ito, motor na nakaharang. So, malamang sa alamang, ang mga pedestrian talagang kukuha ng espasyo yan. Sinanay yun, di ba? Kayo magalit sa mga tao na naglalakad sa kalsada kasi nga although meron namang sidewalk doon pero wala parehas lang, tingnan mo sila, di ba? Sa kalsada yan sila naglalakad kasi walang maayos na espasyo sa sidewalk. Ayun, meron silang maliit na parke dito. Bayan ng Puerto Galera, lalawigan ng Silangang Mindoro, Region 4B, may Maropa. Kaya akitin natin. At ito, may mga lamok na to panigurado, dengue. Yan. Dapat tanggalin na lang ang tubig dito. Maraming magkakasakit dito ng mga taga Puerto Galera. Kung tinangalan yung population, 42,400, mababawasan pa dahil sa dengue. Yan yung nila, downtown area. So, ang Iloilo is City of Love, Davao City is Life is Here. Cebu naman ay
Ato ni Bay. Ano ba ano sa Cebu? So, Pasay City is the gateway to the Philippines. Cagayan de Oro City is the city of the Golden of Friendship. Mga ganun. Sorry ha. Hindi ko masyadong ano. City of Golden of Friendship. Okay, pasensya nyo na ha. Tapos to na capital naman ang ano ang or Tuna City ang Jensen. So dito naman sa Puerto Galera is the amazing Puerto Galera. Amazing ba? So kayo, convinced ba kayo amazing ang Puerto Galera? Well, ako di ko alam. Hindi ako na-amaze pero ako yung nagagandahan. Kasi pag amazing, wow. Grabe amazing. Talaga? 'Di ba mga ganun pag sinabi amazing? Pag sinabi kasing amazing like talaga? Talaga. Wow, amazing. Seryoso. Ito na 'yun. Ito na ba yung ito? Oh, ganda naman. Ganda. Amazing. Yung ganun parang halos speechless ka. So, sobrang amazed ka. Sobrang grabe, ang ganda pala dito. Gagi, akala ko simpleng ano lang eh. Ganun pala siya kaganda. So, that's how, yan ang reaction ko para sa isang lugar na amazing, no? Okay, siyempre tatanungin niyo ako, ano ba yung mga lugar na ganyan ang iyong reaction? Iloilo, Cebu. Ang Cebu naman, ako'y na-amaze sa Cebu kapag andun ako sa Mactan Island, yung approaching pa lang dadaan sa may Sisilix, doon ako na-amaze talaga, like wow, grabe Cebu, ito ba yung ganon, yung talagang ma-amaze ka sa Cebu City and Mandawi, kasi hindi mo akalain na outside Manila meron palang ganyang syudad or lugar na para na rin Metro Manila, like kumbaga pwede nang walang Manila, pwede nang walang Metro Manila pag meron, dahil nga may Cebu na, parang ganon. Para sa mga taga Cebu ha. Kung ako taga Cebu, hindi ko na kailangan mapunta Manila to seek opportunity para sa trabaho. Meron akong professional ka. Ang daming mapagtrabahoan sa Cebu. Ang daming company. So, amazed ako sa gusali nila, building, urbanized masyado ang ang Mandawi City in Cebu City. Tapos meron pa silang mga background na napakaganda lunti ang bulubundukin ng Cebu. 'Di ba? So, 'yun ang amazing. Tapos yung tulay nila ang ganda ng Sisilix. Wow, ganda. Yan na nga lang at saka pag nasa ka naman din, Cebu City, amazing din naman. Maganda ang kanilang Fuente, Osmeña, maganda ang kanilang Colon. Grabe, na-amaze ako sa Colon kasi hanggang ngayon, I don't know kung sadyang pine-preserve ng Cebu City ang Colon. Yung hindi ginigaba yung mga gusaling luma para ma-maintain, no, ma-preserve yung heritage or history. I don't know. So, yun yung amaze ako sa Cebu City. So sa Iloilo City naman, syempre 'di ba, from afar Iloilo City. So ito, bakit amazing ang Iloilo City? As in ito yung Iloilo. Ang ganda pala talaga. I mean, ang ano lang kasi, ang ito lang sa Iloilo nung papunta ko, parang ako yung nasa spoil. Hindi naman sa nasa spoil, no, kasi hindi naman ako sinabihan ng mga Iloilo people kung gaano kaganda ang lugar nila. Basta sabi na try mo puntahan kasi ako yung na-amaze sa Cebu. Ako'y na-amaze sa Davao, ako'y na-amaze sa CDO, saan man pupunta. Tapos binabanggit ko yung mga bagay-bagay na ako'y na-amaze, no? At mayroon akong hinahanap na mga bagay sa isang lugar na hindi ko mahanap, at nakikinig pala ang mga Iloilo people. At parang parang secretly low-key na alam, okay. So ibig sabihin pala ang mga type na lugar ni Gala the Explorer na-appreciate niya, mas pinapahalagaan niya yung kalinisan, kapayapaan, katahimikan, aesthetic, mga ganyan, no, mga old vibes. Hindi old vibes kumbaga yung parang basta yung yung aesthetic ganon. So meron akong meron akong idea dahil sa dawi ako mag-appreciate, no, at mag-spot ng mga magandang view sa mga lugar na pupuntahan ko bago pa ako napunta sa lugar nila. Kaya nung napunta ako sa lugar nila, so syempre ako napaisip, bakit kaya recommended? Bakit kaya lagi nilang iniimbitahan tayo, sinasabing dapat ko rin puntahan, no, ang lugar nila. Oo. So dapat lang tingnan. Okay, no, so yun lang. Bale, ano ba yung lugar na talagang na-amaze ako? So yun, Iloilo City, like amazing. Paano naging amazing ang Iloilo City? Siyempre, isipin mo nasa Pilipinas ka, ang connotation pag sinabing Philippines, third world country. Pag sinabing third world country, mahirap na syudad, maraming mahihirap. Pag sinabing mahihirap, dito yon. So pag sinabing mahirap,
na syudad na bansa. So pag maraming mahirap, ibig sabihin pangit ang lugar. May basura kasi pag mahirap karamihan, sorry sa term ha, pero hindi man lahat. Pero kapag ka maraming mahirap, marami talagang makawatan. I mean, sorry, hindi nila intention na magnakaw pero wala silang choice. Kasi wala nang trabaho, wala opportunity na makapaghanap ng matinong trabaho. Kasi nga, wala nang, baka sa mga company, hinahire nila mga fresh graduate, ganyan. Tapos yung mga experienced, tapos may backer, no? So pag mahirap ka, saan ka kukuha ng backer, di ba? Kaya nga mahirap kasi wala kang connection. Oh. Ano pa, no? So hindi ka pag-aaral kasi nga, wala ding pang tostos ang mga magulang pag-aaral. Di parang ganoon. So pag maraming mahirap, madumi yung lugar, makalat ang lugar, pangit ang mga gusali. Ito baga parang common ganito oh. Yan. Meron akong nakasabayan na Colombian national sa Boracay sa mula airport Katiklan. Eh syempre ako lang rin may pinagkwentuhan, napatanong siya sa akin ganoon, no? Kwento-kwentuhan, parang getting to know each other, parang naghanap yata siya ng kaibigan. So yung time na yon parang nakwentuhan namin na kasi very rare sa akin na makatagpo or makasalubong ng foreign tourist na taga South America. South America kasi hindi naman sila mayaman na lugar except sa Chile at ibang mga lugar, pero mostly sa lugar nila mga mahihirap na yan. So Colombia, Venezuela. Ngayon yung Colombia na yan, ayong Colombia, sabi ko, sa daming, buti na punta ka dito, like, ang daming pwedeng puntahan na mas malapit yata, mas affordable sa Philippines is affordable, and also, gusto niya daw ang Philippines, kasi para daw Colombia din, may mga kalye, mga sasakyan kung saan daw nakaparada, kultura, ugali, hitsura, pati mga kalye, yan, mga wirings, ganyan ba, no? So, doon siya nagkagusto sa Pilipinas. Pinili niya. Ngayon, paano nag-amazing ang Iloilo City? Amazing siya kasi hindi ko talaga sukat akalain na merong syudad, merong lugar sa Pilipinas na nag-i-exist na malinis, na arrange, organize, magaganda ang mga gusali, luma, ang mga parke nako grabe, pang ibang level talaga. To the highest level ang parke ng ng Iloilo City. Ano pa? Basta yun, yung mga esplanade, basta ang dami, like, ito pa. Maliban sa mahirap na mahirap ang syudad ng Pilipinas ay third world country, although hindi naman talaga tayo third world country, we're developing country, pero yun na nga, na-amaze ako kasi hindi ko sukat akalain na mayroong syudad sa Iloilo City na nag-i-exist na ganyan kaganda, arrange, organized. Talagang makitaan mo talaga ng indikasyon na mayroong malasakit at pagmamahal ang kailang mayor, ganyan, local government. So akala ko Davao City pa. So far kasi Davao City pala talaga yung hinahangaan ko in terms of governance. So yun pala, Iloilo din. Okay, so what else, no? May pa kayo sabi yun na, yung mga esplanade. Yung basta yung sabi ko, ako'y na-amaze hindi lang sa tanawin ng Iloilo City, kundi ako'y na-amaze din sa patakaran nga ng city nila. Yung dawit sila magpaganda ng syudad at nagpapahalaga sa kanilang kababayan. Isipin mo, ang daming parke, di ba? So para makapapahinga ang mga tao, para makapag muni-muni, di ba? So inaalagaan ang mental health. So ibig sabihin, ang mga tao nila ay mahal nila, good governance at its best. So ngayon na-amaze ako kasi kung nagawa ng Iloilo, bakit hindi sa iba? Sa Davao, okay na kami sa Davao, no? We're good in the hood. Solve na kami sa mga pamamahala ng mga Duterte so far, no? So kung hindi gayahin ng ibang syudad ang Davao City, gayahin nyo na lang gayahin nyo rin ang Iloilo. Dalawa lang piliin nyo, Iloilo or Davao, na gawin yung benchmark kasi maganda pareha. Asa na yung pupuntahan natin na park? Alright, so ako'y hiningan kasi ang daan ay taas baba. So sana ay okay lang itong natin set up ng ating vlog. So Puerto Galera, amazing kasi doon tayo sana yung kanila slogan, the amazing Puerto Galera. So amazing ba talaga siya? Para sa akin, the answer is no. Hindi siya amazing, pero maganda siya. Hangin, okay ang hangin.
Okay mga tao, so far okay naman. Pero ano lang ha, okay pala, speaking of mga tao, hindi hindi ko sila ano, hindi sila ganun ka friendly. Although hindi ako nasungitan, pero tansya ko lang. Parang hindi sila ready for kulitan ganyan. Tunay. Oo, hindi sila ready for kulitan. Kaya ano, mga makukulit na mga guest or mga customer clients, so kagaya sa atin. Ako kasi tao matanong ako, curious, matanong. Grabe ako kung hindi man grabe, pero mausisa, gano'n no. So ang hilig ko talaga mag-extract ng mga information, mga detalye na hindi naman nila din akalaing itatanong din pala. May mga turista pala na nagtatanong ng ganyan kasi di ba dapat bang tatanong kung saan yung magandang dagat, saan yung mga restaurant, ganyan. Pero ako iba, tinatanong ko sino pala mayor dito. Okay, pang ilang mayor na siya, pang ilang, yung mga ganong ano, mga ganong katanungan. Oo. Ano sa tingin nyo, maganda ba ang ano ngayon kumpara noon, mga ganon. So tansya ko ang mga tao hindi sila interesado makipag-usap sa akin, pero yun, akin lang yun na experience ko yun. Di nga tayo magkapareha. Iba yung ano natin, iba tayo ng interest sa buhay. Time check tayo. Okay, hindi pa late. Ano pa tayo, habol pa tayo ng last trip. Kasi itong parke na pupuntahan natin, ito kasi lagi ko nakikita every time na dumadaan dito yung tricycle. Napapunta kami ng Kalapan, papunta ng bayan ulit. So kitang kita to dito. Gusto lang parke na nasa gilid ng dagat. Mulji daw mulji yan pa ngayon na. Okay, this is it. Okay, 2:45 pa naman ang ano, ang last trip ng ating sasakyan na fast craft. Okay, alright. May mga lugar kasi ako napuntahan na tourist spots din naman sila. Pero hindi ko ramdam sa kaila yung ano, yung uhaw sa pera. Yung kikilatising ka, kung taga saan ka, anong trabaho mo. Kasi doon kasi nila ibabase sa orit ng turista kung pagkakakitaan ka ba nila, kung kitita ba sila, may pipirahin ba nila. So dito sa Puerto Galera, yan ang na-observe ko ha. Oo. So parang ano, parang imamaritis ka nila. Oo, kung taga saan ka. Oo, kung anong trabaho mo. Oo, yung ganun. So ang pangit, hindi ko siya gusto na ano, na style. So lalong hindi siya naging amazing. Pero maganda lang ha, maganda. Hindi siya amazing. Okay, so this is it. Ang ganda ng ano, lugar nila, di ba? Molye. Tama ba? Molye ba to? Wait lang. Molye. Basta ano, park to dito. Hindi ko alam anong pangalan. Experience. Ito nakalagay na park. Although may nakalagay most beautiful daw. Pero mamaya pag-usapan natin yung most beautiful. Okay, so that would be all. Thank you for watching. Yun na yung kuha natin na vlog. So at least kapag walking vlog tayo from Jollibee papunta rito sa kanilang napakagandang park within the bay area. Okay, ito to may nakalagay Puerto Galera. Tingnan natin baka ito na yun. At mamayang konti ay tingnan natin, i-observe natin kung talaga bang ano siya, the most beautiful. Pag-usapan natin yan. Pero maganda ha, pero hindi siya amazing. Maganda siya, wow, beautiful, ganun. Wala na, I love Puerto Galera. Wala nakalagay dito na kung anong pangalan sa park.